Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners na walang sawang sumusuporta sa inyong programa. Isa po ako sa mga gabi-gabing nakatutok sa mga binabahagi mong kwento. Mapasad story man, love story ay talagang sinusubaybayan ko po ito. Pero kung ako ang tatanungin, Papa Dudut, ay wala akong maibabahaging kwento tungkol sa pag-ibig. Mas hilig ko po kasing pakinggan ang inyong mga horror special. Ginagawa ko itong pampatulog at kung minsan naman ay pampalipas oras habang nagtatrabaho. Hindi ko akalain na darating ang araw na ako naman ang susulat sa inyo para ibahagi ang isang totoong karanasan na hanggang ngayon kapag naaalala ko ay nagpapatindig pa rin ang balahibo ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Yela. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa isang maingay at masayang kapaligiran dito sa aming probinsya sa Nueva Ecija. Ang mga magulang ko, si Mama at si Papa, ay kilalang kilala sa pagiging mabarkada. Sila yung tipo ng mga tao na parang kaibigan ng buong barangay. Kwento nga ng lola ko, si Lola E.G., nasa 60 at 80 pa lamang daw ang edad ng lumang bahay namin, pero mula noong nasa 20s pa lang si Mama at Papa ay hindi na talaga nababakante ang bahay namin sa dami ng bumibisita. Mana-mana lang daw yan, sabi ni Lola E.G. Ang lolo ko kasi, si Lolo Omeng, ay isang sikat na manganganta sa aming bayan noong araw. Sa tuwing may mga kasalan, binyagan o fiesta, si Lolo Omeng ang laging request ng mga tao na kumanta. Dahil sa talento niyang yon, napakarami niyang naging kaibigan at kakilala. Napamana ng tito at tita ko ang galing sa pagkanta. Pati na rin ang pagiging palakaibigan. Kaya kapag nagtitipon ang pamilya namin kasama ang mga barkada nila, asahan mo ng malaking grupo talaga kami. Masaya sa lumang bahay namin, parang walang oras na tahimik. Dahil na rin sa busilak na puso nila Lola E.G. at Lolo Omeng, nagagawa pa nilang kupkupin ng ilang mga kaibigan nila Mama na walang matirhan o nagigipit sa buhay. Taos puso silang tinatanggap sa aming tahanan. Pinapakain at tinuturing na tunay na kapamilya. Kaya naman Sabado at Linggo, asahan mo ng may salo-salo. May kantahan at may inuman sa aming bakuran. Ang lumang bahay namin ay hindi naman nakatago o nasa liblib na lugar. Malapit kami sa highway. Paglabas mo pa lamang ng malaking bakura namin, daanan na agad ng mga sasakyan at tawiran na. Sa mismong tapat ng bahay namin, pagtawid ng kalsada ay doon nakatira ang isang babaeng naging napakalaking bahagi ng buhay namin, si Tita Gracia. Si Tita Gracia, Papa Dudut, ay hindi namin kadugo. Wala kaming anumang biological connection sa kanya. Pero noong bata pa ako, ipinakilala siya sa akin nila Mama bilang isang kapatid. Sabi nila, Yela, tita mo siya. Kaya Tita Gracia ang itawag mo sa kanya. Dahil doon, Papa Dudut, ay lumaki akong turing ko sa kanya ay tunay na kamag-anak. Ganito naman talaga sa amin. Lahat ng malalapit na kaibigan nina Mama at Papa ay tinatawag kong tito at tita. Dahil parang isang malaking pamilya na ang turingan ng lahat. May isang nakakatawang kwento nga si Lola E.G. noong binyagan ko. Halos lahat ng kaibigan nina Mama at Papa ay kinuha nilang ninong at mga ninang. Pero si Tita Gracia matigas ang paninindigan. Ayaw niyang maging ninang ko. Nung tinanong siya ni Lola E.G. kung bakit ay tumawa lang si Tita Gracia at sinabing, nako, ayaw kong tinatawag na ninang. Pakiramdam ko kasi napakatanda ko na kapag gano'n ang tawag sa akin. Nagtawanan na lamang sila noon kaya nanatili siyang tita sa akin. Kahit na hindi siya opisyal na ninang, hindi nawala si Tita Gracia sa binyag ko. Siya ang isa sa mga unang dumating para tumulong sa paghahanda ng pagkain at siya rin ang huling umalis para mag-ayos ng mga hinuhugasan.
Ganon siya kabait at kamaaasahan. Noong pumasok na ako sa elementarya, mas naging malapit ako sa kanya, Papa Dudut. Si Tita Gracia kasi ay nagtayo ng maliit na tindahan sa gilid ng bahay nila. Nagbebenta siya ng ihaw-ihaw tulad ng isaw at dugo na nagkakahalaga lang noon ng 3 piso. At may masarap din siyang halo-halo na ibinebenta sa halagang 20 piso na nakalagay sa makukulay na basong plastik. Dahil ang school ko noon ay katabi lang ng bahay nila, doon ako laging dumidiretso pagkatapos ng klase. Hindi pa kasi ako marunong tumawid sa highway ng mag-isa noon. Kaya sa tindahan ni Tita Gracia ako naghihintay sa susundo sa akin. "O Yela, nandito ka na pala. Maupo ka muna dyan." Laging bungad sa akin ni Tita Gracia habang may bitbit na mainit na isaw at malamig na sa malamig. "Kainin mo muna ito habang hinihintay mo ang mama mo." Napakabait ni Tita Gracia. Kilalang kilala siya ng lahat ng tambay at tricycle driver sa amin dahil cowboy siya kung tawagin. Tropa niya ang lahat, kabiruan at hindi siya mahirap utangan. Kung may kapitbahay kaming walang pambili ng merienda, pinapautang niya muna at sinasabing, "O sige, basta sa Sabado, bayaran mo ako ha." Ganon ang buhay namin noon, Papa Dudut. Simple, masaya at puno ng buhay. Ngunit ang lahat ng yon ay nagbago sa isang iglap. Sa isang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Uso pa noon sa telebisyon ang sikat na palabas na Tok Tok Tok, 1,000,000 pasok. Isang gabi nagtitipon ang isa kong tita at tito sa sala para manood ng TV. Ako naman ay naiwang mag-isa sa aming kwarto sa ikalawang palapag ng bahay, naglalaro ng aking mga manika. Sa madaling salita, 3 lang kaming nasa loob ng mismong kabahayan dahil ang karamihan sa mga kasama namin ay nasa labas. Ang tito ko na nanonood ng TV noon ay kasalukuyang may sakit. Muntika na siyang malumpo noon dahil sa paglalaro ng basketball, o yung tinatawag sa probinsya na pasma. Dahil hindi siya makatayo ng maayos, ang aking tita ang nagbabantay sa kanya sa sala habang nanonood sila. Ang tita kong ito ay kilalang matapang at hindi siya basta-basta natatakot at lalong hindi siya naniniwala sa multo o mga kwentong kababalaghan. Habang nakatutok sila sa palabas ay medyo malakas ang volume ng telebisyon. Pero sa gitna ng ingay ng TV biglang may narinig silang kakaiba. Isang hahulhol ng babae. Hu 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 hu. Mababang tono ng iyak pero napakalinaw. Parang galing ito sa labas ng bintana o kaya naman sa mismong pintuan sa sala. Nagkatinginan ang aking tito at tita pero pareho silang hindi kumibo, Papa Dudut. Patuloy lamang silang nakatitig sa telebisyon pero ang totoo niyan, hindi na sila nakafocus sa pinapanood nila. Akala ng tito ko siya lang ang nakakarinig dahil baka epekto lamang ng kanyang sakit at mga iniinom na gamot, kaya nanahimik na lamang siya. Ngunit ang tita ko, narinig din pala ito ng malinaw. Hindi niya lang pinapahalata sa tito ko dahil alam niyang may sakit ito at baka biglang matakot o magpanik na maaaring magpalubha sa kalagayan nito. Ang iyak ay hindi humihinto. Mas lalo pa itong naging matindi, tila ba humihingi ng tulong na may kasamang labis na pighati. Hindi na nakatiis ang tita ko dahil sa kilabot na unti-unting lumulukob sa sala. Bigla niyang pinatay ang telebisyon gamit ng remote control, Papa Dudut. "Matulog na tayo," maikling sabi ng tita ko. Habang mabilis niyang inaayos ang kumot ng tito ko, ang kanyang boses ay kalmado pero ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa saradong pinto ng sala. Nasaan bang ibang miyembro ng pamilya namin noong oras na yon? Si Lola EJ ay nasa kapitbahay nakikipagkwentuhan. Si Lolo Omeng naman ay may pinuntahang event para kumanta. Ang 4 na kapatid ni Mama ay nasa labas din at gumagala kasama ang kanilang mga tropa. Habang si Mama at si Papa naman ay nandoon sa tapat sa bahay ni Tita Gracia nakikipag-inuman at kwentuhan gaya ng madalas nilang gawin. Samantala, doon sa aming silid, ako naman ay mag-isang naglalaro dahil katabi lang naman ng bahay namin ang bahay ng mga kamag-anak ko sa loob ng iisang compound. Hindi naman ako takutin. Sa tapat ng pinto
ng aming sala ay may isang mini garden at isa pang lola si Lola Tang. Tanda ko pa na kahit na hindi Pasko, may mga nakasabit doon na nakabukas na Christmas lights na may iba't ibang kulay. Habang pinagpapalit-palit ko ng damit ang aking manika na regalo nga pala sa akin ng kapatid ni Tita Gracia, napansin kong biglang nagbago ang liwanag sa labas, Papa Dudut. Ang Christmas light sa garden ni Lola Tang na kanina lamang ay steady, ang pagkakailaw ay biglang kumurap-kurap ng napakabilis. Napatingin ako sa bintana. Ang kaninang makukulay na ilaw ay tila naghuhubog ng isang anino. Sa gitna ng mga halaman ni Lola Tang ay parang may isang babaeng nakatayo. Nakatalikod ito sa akin, mahabang buhok at dahan-dahang gumagalaw ang mga balikat nito na parang umiiyak din. Bata pa ako noon kaya hindi ko kaagad binigyan ng kahulugan ang nakita ko. Sa isip ko baka si Lola Tang lang yon, nakakauwi lang at may tinitingnang halaman sa kanyang garden. O kaya naman ay si Tita Gracia na nakikipaglaro sa akin ng tagu-taguan. Pero dahil sa wala si Mama at si Papa sa loob ng bahay, nakaramdam ako ng biglang pagkainip. Iniwan ko ang aking mga manika sa kama, tumayo ako at lumabas ng pintuan para tingnan kung sino ang mga taong nasa bakuran namin. Gusto kong hanapin si Mama. Pagbaba ko sa hagdanan, dumaan ako sa sala at napansin kong patay na ang TV. At ang tito at tita ko ay nag-aayos na ng kanilang higaan. Pumasok ako sa kwarto nila at nagtanong, "Tita, anong oras po uuwi sina Mama?" Tumingin sa akin ang tita ko at medyo seryoso ang kanya mukha na hindi ko mabatid kung bakit. "Maya-maya pa yun, Niela. Dito ka muna sa sala. Samahan mo ang tito mo na may sakit. Pupunta lang ako sa tapat. Titingnan ko lang sina Mama ron." Gusto ko sanang sumama pero hinawakan niya ang balikat ko. "Huwag ka nang sumama. Gabi na. Dito ka na lang." Umalis ang tita ko at naiwan ako sa sala kasama ang tito ko na nakahiga na. Pero hindi ako mapakali. Mula sa nakabukas na pinto ng aming sala nakatanaw ako sa kabila ng highway doon sa bahay ni Tita Gracia. Doon ko napansin na parang may kakaiba. Bakit ang daming tao sa bahay nila, Tita Gracia? Mula sa kinakatayuan ko sa pintuan ng aming bahay, nakita kong tumawid pabalik ng highway si Lola E.G. kasama ang tita ko. May dala silang mangkok. Marahil ay kukuha ng pagkain at nang makita nila akong nakatayo sa may pinto ay lumakad kaagad si Lola E.G. "O Yela, bakit gising ka pa? Halika rito at kumain ka muna," aya sa akin ni Lola E.G. "Ayoko po, Lola. Gusto ko pong pumunta kay Mama at Papa sa bahay nila Tita Gracia. Nakita ko sila roon." Turo ko sa tapat ng kalsada kung saan ay maraming tao na nakatayo sa labas ng bakuran ni Tita Gracia. Nagkatinginan sina Lola E.G. at ang aking tita. May kung anong lungkot at bigat sa kanilang mga mata na hindi ko naintindihan ng mga sandaling yon. Sa uli hinawakan ni Lola E.G. ang kamay ko. "O sige, ihatid na kita ron. Pero huwag kang magulo doon, ha?" Inihatid ako ni Lola E.G. sa pagtawid sa highway. Pagdating namin sa bakuran ni Tita Gracia ay nakita ko kagad si Mama na nakatayo sa labas, Papa Dudut. Kasama ang ilang mga kapitbahay. Agad na sumalubong. Ang salubong nakilay ni Mama nang makita ako. "Yela, sabi ko naman sa iyo na huwag ka nang lalabas ng bahay, hindi ba? Bawal ang bata rito ngayon." Pagalit ngunit pabulong na sabi pa ni Mama. Mama, nainip kasi ako dun sa bahay natin at saka bakit po ba ang daming tao rito ngayon? May party po ba?" Tanong ko habang nililibot ang aking mga mata. Hindi sumagot si Mama sa tanong ko at sa halip ay hinawakan niya ang braso ko at ninala ako sa tabi ng pintuan ng bahay ni Tita Gracia. "Basta dito ka lang sa upuan na ito, ha? Umupo ka lang ng tahimik at huwag kang aalis." Pinwesto ako ni Mama sa isang mahabang upuang kahoy sa labas ng pinto. Medyo malamig ang hangin noong gabing yon. Sa katabi kong upuan, nakaupo rin ang isa ko pang tita. Napansin ko nakatulala lamang siya sa gilid at blanko ang tingin sa kawalan. Ang pinagtataka ko, Papa Dudut, bakit walang umingiti sa kanila? Sanay ako na kapag nagtitipon ang pamilya namin at mga barkada nila ay palaging may tawanan, may nagbibiruan at may malalakas na boses.
Pero nang gabing yon, kahit magkakasama silang lahat, balot ng nakabibinging katahimikan ang buong paligid. Ang mga bulungan nila ay parang mga bulong sa loob ng isang kuweba. Mahiwaga yon at nakakatakot. Habang nakaupo ako, napansin kong parang may pinapakinggan ng tita ko na nasa tabi ko. Bigla siyang lumingon sa akin, nanlalaki ang mga mata at bakas ang gulat sa kanyang muka. "Yela, narinig mo ba yon?" Tanong niya sa akin sa nanginginig na boses. "Ang alin po, tita?" Tanong ko naman habang pilit kong pinakikinggan ang paligid. Wala naman akong naririnig kundi ang ugong ng mga sasakyan sa highway. Parang may umiiyak na babae. Hindi mo ba talaga naririnig? Parang galing doon sa may pinto, pabulong na sabi ng tita ko habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim sa gilid ng bahay. "Hindi po, tita eh. Ano po ba yun?" Tanong ko ulit na unti-unti nang kinakabahan sa kinikilos niya. Biglang umiwas ang tingin ng tita ko at pilit na nagpakalma. Wala. Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang." Dahil sa lamig ng hangin at sa kakaibang tensyon ng paligid ay bigla akong nauhaw. Tumayo ako para hanapin si mama pero wala na siya sa tabi ko. May isang lalaking nakatayo malapit sa akin. Hindi ko siya kilala pero mukhang kilala niya ako at dahil alam niyang anak ako ng mama ko. "Kuya, nasan po si mama?" Tanong ko sa kanya. Ang mama mo? Nandun sa loob sa kusina ni Tita Gracia. Nagtitimpla yata ng kape. Pumasok ka na lang doon sa loob kung nauuhaw ka at kung may kailangan ka." Sagot pa ng lalaki. Sumunod ako sa sinabi niya. Binuksan ko ang pintuan at pumasok ako sa loob ng bahay ni Tita Gracia. Ang bahay niya ay may katamtamang laki lang. Pagpasok mo, sala agad at sa gilid ay may isang malaking katring kahoy. Noong pagpasok ko ay nakita ko ang nanay at tatay ni Tita Gracia na nakaupo sa tabi ng katring yon. Ang nakapagtataka, may nakahiga sa ibabaw ng katre. Ang taong yon ay nakakumot mula ulo hanggang paa, nakatalukbong ng buo. Nagtataka ako kung bakit may natutulog doon sa sala habang ang daming tao sa labas. At kung bakit umiiyak ng tahimik ang nanay ni Tita Gracia. Pero dahil sa bata pa ako at ang focus ko lamang ay makainom ng tubig, pinagpatuloy ko ang paglalakad patungo sa kusina sa likuran. Pagdating ko sa kusina, nakita ko nga si mama. Kasama niya ang ilan sa mga kababaihan sa kapitbahay. Nagtitimpla sila ng kape sa isang malaking takore habang nag-uusap sa mahabang boses. "Ma, pahingi po ng tubig. Nauuhaw po ako." Sabi ko habang humahawak sa laylayan ng damit ni mama. Agad naman akong kinuhanan ni mama ng tubig sa baso. "O eto, inumin mo na. Pagkatapos mo dyan ay bumalik ka na doon sa upuan sa labas ha." Habang umiinom ako ng tubig ay narinig kong nagpapatuloy ang kwentuhan ni na mama at na mga babae sa kusina. "Na paano ba talaga siya?" Tanong ni mama sa isang kapitbahay habang nag-aayos ng mga baso. "Hindi nga rin namin alam eh," sagot ng isang babae na umiiling-iling. Pagtingin na lang namin sa kanya, mula doon sa higaan niya, hindi na siya gumagalaw. Wala man lang pasabi. Habang nag-uusap sila, bigla ko naramdaman ng ihi. Dahil alam ko naman kung nasaan ang banyo sa bahay ni Tita Gracia. Nagpaalam ako kay mama at dumiretso ako roon. Ang banyo nila ay may lumang pintuang kahoy na may maliit na puwang sa ilalim. Yung tipong makikita mo sa sahig sa labas kung nakatayo ka sa loob. Pumasok ako sa banyo at sinarado ang pintuan. Habang hinuhubad ko ang aking pantalong pantulog o pajama para umihi, napatingin ako sa puwang sa ilalim ng pintuan. Nagulat ako, may isang pares ng paa ng babae na nakatayo sa mismong tapat ng pinto ng banyo. Napakalapit niya sa pinto. Ang mga paang yon ay mapuputi, maayos ang hubog at may kulay ang mga kuko o may nail polish. Dahil doon ay alam kong babae ang nakatayo sa labas. Agad na pumasok sa isipan ko si Tita Gracia. Si Tita Gracia lang naman ang kilala kong mahilig magpamanicure at magpalinis ng kuko sa mga daliri sa paa sa tuwing Sabado. "Tita Gracia," tawag ko habang nakaupo sa inodoro. Walang sumasagot pero ang ipinagtataka ko, Papa Dudut. Habang nakatitig ako sa ilalim ng pintuan, ang mga paang yon ay dahan-dahang umusog
pasulong. Parang halos ipasok na niya ang dulo ng kanyang mga paa sa ilalim ng puwang ng pintuan ng banyo. Parang gustong gusto niyang makapasok sa loob o kaya naman ay may sinisilip siya sa loob ng banyo. Naisip ko na lang noong mga sandaling yon na baka ihing-ihi na rin si Tita Gracia at nagmamadali siyang gumamit ng banyo. Kaya naghihintay siya sa mismong tapat ng pintuan para sumunod na sa akin. "Tita, sandali lang po. Tapos na po ako." Sigaw ko habang mabilis na tumayo at nagbuhos ng tubig sa bowl. Pagkatapos kong magbuhos ay mabilis kong binuksan ang pintuan ng banyo para papasukin si Tita Gracia. Pero pagkahila ko sa pintuan, walang tao. Walang sino man sa labas ng banyo. Ang pasilyo patungo sa kusina ay walang tao maliban kina mama na busy pa rin na nag-uusap sa tapat ng lababo. Kinilabutan ako ng bahagya pero binaliwala ko muna. Lumakad ako pabalik kay mama sa kusina. "Ma, magsi-CR din ba si Tita Gracia?" "Ayan, tapos na ako, pwede na siyang pumasok," sabi ko kay mama habang hinihila ang kamay niya. Tumingin sa akin si mama, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang muka. "Ha? Anong sinasabi mo, Yela?" Sabi ko po, nandun si Tita Gracia sa labas ng CR kanina habang umiihi ako. Nakita ko pa nga po ang mga paa niya sa ilalim ng pinto. May nail polish pa nga. Akala ko nga po ihi na siya kasi parang ipinapasok na niya ang paa niya sa ilalim ng pintuan. Pero paglabas ko bigla siyang nawala. Baka bumalik doon sa sala, paliwanag ko. Sa isang sandali ay tumigil ang buong kusina sa paggalaw. Ang mga babaeng nagtitimpla ng kape ay natigilan at lahat sila ay lumingon sa akin ng sabay-sabay. Nagtinginan si mama at ang mga kapitbahay at nakita kong may takot na dumaan sa kanilang mga mata. Walang salitang binitawan si mama. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko ng napakahigpit at halos hilahin niya ako pabalik sa sala ng bahay. Pagpasok namin ni mama sa sala ay napansin kong nakatingin pa rin ang lahat ng tao sa katring kahoy kung saan may nakatalukbong na tao. Hindi ko pa rin lubos na maintindihan ang nangyayari. Pero ang hawak ni mama sa kamay ko ay lalong humigpit na tila ba natatakot siya na baka may biglang kumuha sa akin. Nang makatapat kami ni mama sa gilid ng katre, ang tatay ni Tita Gracia ay dahan-dahang tumayo. Hawak ang gilid ng makapal na kumot, tumingin siya sa amin at sa isang mabilis ngunit mabigat na pagkilos ay inalis niya ang kumot na nakatakip sa mukha ng taong nakahiga. Laking gulat ko, Papa Dudut, ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok sa nakita ko. Ang nakahiga sa ibabaw ng katre ay walang iba kundi si Tita Gracia. Nakasarado ang kanyang mga mata. Tuwid na tuwid ang kanyang katawan at ang kanyang muka ay napakaputla, walang bakas ng buhay. Para lang siyang natutulog ng mahimbing pero ang buong paligid ay nag-iiyakan na. Doon ko palang dahan-dahang napagtanto ang malupit na katotohanan. Patay na si Tita Gracia. Ayon sa mga bulong-bulungan ng mga tao sa sala, inatake raw ito ng kanyang hika noong gabing yon. Sabay na sumumpong ang hika at ang kanyang sakit sa puso kaya nahirapan siyang huminga ng husto. Dahil walang nakapansin kaagad ay nauwi ito sa kanyang biglang kamatayan. Nang marinig ko yon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Naramdaman ko ang matinding kilabot na gumapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking ulo. Kung patay na si Tita Gracia bago pa man ako dumating sa bahay nila. Sinong Tita Gracia ang nakita ko kanina? Naalala ko kaagad ang mga paa sa ilalim ng pintuan ng banyo. Ang mga paang may nail polish na tila gustong pumasok sa loob ng banyo habang ako ay umiihi. Naalala ko rin ang babaeng nakatayo sa gitna ng mini garden ni Lola Tang kung saan ay kumukurap-kurap ang Christmas lights. At higit sa lahat ay naalala ko ang tinanong sa akin ng tita ko kanina habang nakaupo ako sa upuan sa labas. Kung may naririnig ba akong babaeng umiiyak sa may pintuan. Wari ko si Tita Gracia ang lahat ng yon. Ang kanyang kaluluwa ay hindi pa umaalis. Nandun pa rin siya umiikot sa paligid ng kanyang bahay at sa aming bakuran. Tila ba naguguluhan at hindi matanggap na siya ay wala na sa mundong ito. Dito sa amin sa probinsya ng Nueva Ecija, may isang matandang kaugalian ng mga lolo at lola. Sanay silang maghintay ng ilang oras bago tuluyang ipaubaya sa punerarya ang katawan ng mga namayapa nilang mahal sa buhay.
Naniniwala kasi sila sa tinatawag na lakbay diwa. Isang paniniwala na kung minsan ang kaluluwa ng tao ay pansamantalang umaalis lamang sa katawan at maaari pang bumalik kung bibigyan ng sapat na oras. Kaya naman umabot na ng madaling araw bago tuluyang pinayagan ng pamilya na kunin ng punerarya ang bangkay ni Tita Gracia. Nagbabaka sakali pa sila na baka muling huminga ang kanilang anak. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na talaga nagising si Tita Gracia. Tuluyan na nga siyang namaalam sa pisikal na mundo. Ngunit ang kanyang pagpaparamdam, Papa Dudut, ay nagsisimula pa lamang. Samantala dumating ang ikatlong gabi ng burol ni Tita Gracia. Dahil magkakatabi lang ang mga bahay ng mga kamag-anak ko sa isang compound sa gilid ng highway, sanay na sanay akong maiwang mag-isa sa bahay kapag may mga okasyon o kapag may nakikiramay. Bata pa ako noon kaya wala pa talaga sa isipan ko ang matakot ng todo sa patay kahit na alam kong may burol sa tapat ng kalsada. Nang gabing yon, inihatid ako ni Mama sa aming bahay para matulog na dahil napakagabi na. Sila Mama at Papa naman ay kailangang bumalik sa burol para samahan ang pamilya ni Tita Gracia at makipagkwentuhan sa mga nakikiramay. Pumasok ako sa aming sala, ibinaba ko ang trangka ng pintuan at dumiretso ako sa ikalawang palapag kung nasaan ang kwarto namin nina Mama at Papa. Ang kwarto namin ay may malaking kama na may foam at nakakabit doon ang isang malaking kulambo na kulay puti para hindi kami lamukin. Pumasok ako sa loob ng kulambo. Sanay ako na kapag natutulog, nakaharap ako sa pader at nakatalikod sa pinto ng kwarto. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukan kong matulog na habang naririnig ko pa rin ang malayong ingay ng mga sasakyan sa highway sa labas. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pagtulog, yung tipong papunta pa lamang sa malalim na panaginip, nang bigla akong may naramdaman. Ang foam na higaan namin ay biglang lumubog sa aking likuran. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng isang bagay o isang tao na dahan-dahang sumampa sa kama at pumasok sa loob ng kulambo. Naramdaman ko ang pagdaga ng bigat na yon sa tabi ko. Napakalapit na, ang init o lamig ng presensya nito ay ramdam ko sa aking likuran. Sa unang sandali ay natuwa ako. Akala ko kasi ay umuwi na sina Mama at Papa mula sa burol at tatabi na sa akin sa pagtulog dahil madaling araw na. Naalala kong gusto kong umurong sa pader para bigyan sila ng espasyo sa kama. Ngunit habang dahan-dahan akong kumikilos para umurong, may napansin akong kakaiba. Bakit napakatahimik ng buong kwarto? Kung si Mama o si Papa yon, maririnig ko na dapat ang pagbubukas ng pinto sa ibaba at tunog ng kanilang mga tsinela sa hagdanan o ang kanilang pagbuntong hininga dahil sa pagod. Pero walang anumang tunog na ganon. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay ang bigat at napakalamig na presensya sa likuran ko. Kinabahan ako, dahan-dahan kong ginalaw ang aking kamay para pakiramdaman ang espasyo sa tabi ko nang hindi lumilingon. Walang tao, walang tela ng damit, walang balat, walang anuman. Pero ang foam ay nananatiling nakalubog na parang may isang invisible na tao na nakahiga doon at nakatitig sa likod ng ulo ko. Dito na ako tuluyang binalot ng matinding takot, Papa Dudut. Sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahang kong ipinaling ang aking ulo para lumingon sa aking likuran. Nang tuluyan akong makalingon, walang sino man sa ibabaw ng kama. Ang foam ay dahan-dahang bumalik sa dating anyo nito na parang kakanis lang ng nakadagan doon. Napabangon ako sa kama habang ang aking puso ay pumipintig ng napakabilis sa aking dibdib. Halos hindi ako makahinga sa takot, Papa Dudut. Mabilis kong hinawi ang kulambo at patakbong buwaba ng hagdanan ng aming bahay para lumabas at magpunta kina Tita sa kabilang bahay. Habang pababa ako sa hagdanan ay napatingin ako sa may pintuan ng aming sala sa ibaba.
Ang pinto na iniwang kong nakasarado kanina ay bahagyang nakabukas na ngayon. At sa puwang ng pintong yon ay nakita ko ang likod ng isang babae na mabilis na lumalabas. May suot siyang bestida at ang kanyang buhok ay nakalugay. "Mama?" Tawag ko sa kanya sa nanginginig na boses. Habang umaasa na sana'y si mama nga ang nakita ko. Ngunit ang babae ay hindi lumingon. Hindi niya ako pinansin at sa isang iglap, mabilis siyang nawala sa dilim sa labas ng bakuran. Dahil sa sobrang takot, hindi ko na sinubukan pang tingnan kung saan siya nagpunta. Tumakbo ako, diretso ako sa bahay ng tita ko sa tabi ng compound namin. Doon ako kumatok hanggang sa papasukin nila ako. At doon na muna ako nakatulog sa sala nila habang yakap-yakap ang aking mga binti. Madaling araw na nang magising ako dahil sa ingay ng pagbubukas ng pinto ng bahay ng aking tita. Sina mama at papa ay kararating lamang galing sa burol sa tapat. At napansin nilang nandun ako natutulog sa sofa. "Yela, bakit dito ka natulog?" tanong ni mama habang buhat-buhat ako para gisingin. "Akala ko ba nandun ka sa kwarto natin?" "Mama, may pumasok po sa kwarto natin kanina eh. Nadama ko po na may tumabi sa akin sa higaan tapos nung lumingon ako, wala namang tao. Tapos nakita kong may babaeng lumabas ng pinto. Tinawag ko ngang mama pero hindi ka naman lumilingon." Umiiyak kong sumbong sa kanya. Nagkatinginan sina mama at papa. Mukhang pagod na pagod sila sa burol pero ang kwento ko ay tila nagpatahimik sa kanila pansamantala. "Naku baka nananaginip ka lang, Yela. Halika na. Bumalik na tayo sa bahay natin at doon na tayo magpatuloy ng tulog. Umaga na rin naman at safe na," sabi ni mama para palakasin ang loob ko. Sa isip ko ay natuwa ako dahil kasama ko na sila. Akala ko kapag nandyan na sina mama at papa, wala nang takot na mararamdaman ang puso ko. Pumasok kami sa aming bahay, sinarado ni papa ang pinto at sabay-sabay kaming umakyat sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag para matulog muli. Nauna akong maglakad sa hagdanan, kasunod ko si mama at si papa naman ay nasa hulihan. Habang paakyat kami, ewan ba kung bakit bigla kong naramdaman ang isang kakaibang lamig na nanggagaling sa itaas ng hagdanan. Para may hanging galing sa aircon na umiihip pababa kahit na wala namang kaming aircon sa bahay. Nang makarating ako sa gitna ng hagdanan, tumingin ako sa itaas. Doon sa may dulo kung saan papasok sa mismong kwarto namin. Ay doon papadudot muntik na akong mapasigaw kung hindi ko lang natakpan ang bibig ko. May isang ulo ng babae na nakahalawit sa may gilid ng dingding sa hagdanan sa itaas. Ang ulo ay nakatagilid, nakalugay ang mahabang buhok na tila basa at ang mga mata nito ay nakadilat ng malaki. Nakatitig ito ng diretsyo sa aming tatlong papaakyat sa hagdanan. Ang mukha nito ay walang emosyon, parang isang estatwa. Pero ang mga mata nito ay sumusunod sa bawat takbang namin. Kahit madilim ang bahagi na yon ng hagdanan ay kilalang kilala ko kung kanino ang mukhang yon. Kay Tita Gracia. "Mama," bulong ko habang huminto ako sa paghakbang. Ang buong katawan ko ay nangangatog na sa matinding kilabot. "O Yela, bakit ka huminto?" "Umakyat ka na," sabi ni mama mula sa likod ko. Mukhang hindi niya nakikita ang nakikita ko dahil natatakpan ko ang paningin niya. Dahil sa sobrang takot at pagnanais na makalampas na sa tapat ng ulong yon ay pumikit na lamang ako ng napakahigpit. Hinawakan ko ang hawakan ng hagdanan at nagpatuloy ako sa paghakbang pataas habang nakapikit hanggang sa marating ko ang kwarto. Mabilis akong sumisid sa loob ng kulambo, nagtalakbong ng kumot at doon ako tuluyang nakatulog dahil sa sobrang takot at pagod ng aking isipan. Kinabukasan ay nagising ako sa amoy ng bagong timplang kape. Maliwanag na ang araw at ang takot kagabi ay medyo nabawasan dahil sa liwanag ng umaga. Bumaba ako sa kusina at nakita ko sina mama at papa na nakaupo sa hapagkainan.
nagkakape at seryosong nag-uusap sa mababang tono. Naupo ako sa tabi ni Mama at kumuha ng pandesal. Habang kumakain ako ay narinig kong nagkikwento si Papa kay Mama tungkol sa nangyari sa kanya bago sila tuluyang makatulog kaninang madaling araw. Alam mo Ma, panimulaan ni Papa habang hinahalo ang kape niya gamit ang kutsarita. Kaninang madaling araw nung nakahiga na tayo sa kama. Hindi agad ako nakatulog. Nakahiga ako sa tabi mo. Tapos may isang kamay ko ay nakalawit sa gilid ng kama. Lumalabas sa ilalim ng kulambo. Napatigil si Mama sa pag-inom. O ano nangyari? Habang nakapikit ako, bigla akong naramdaman ang isang napakalamig na bagay na humawak sa kamay ko. Sabi pa ni Papa. At napansin kong tumayo ang mga balahibo sa braso niya habang nagkikwento. Ang lamig Ma. Parang yelo na galing sa freezer. Ang nakahawak sa mga daliri ko. Nung una akala ko si Ella. Na nagising o kaya ikaw. Pero naramdaman kong mahigpit ang pagkakahawak, parang ayaw bumitaw eh. Ano namang ginawa mo? Tanong ni Mama na halatang kinakabahan na rin. Dahan-dahan kong dinilit ang mga mata ko at tumingin sa gilid ng kama kung saan nakalawit ang kamay ko. Pagpapatuloy pa ni Papa. Habang ang kanyang boses ay tila bumababa na sa takot. Laking gulat ko, may isang babaeng nakatayo sa labas ng kulambo sa gilid ng higaan natin. Nakatagilid ang mukha niya sa akin. Kaya hindi ko makita ng buo ang mukha niya. Pero ang mahaba niyang buhok ay nakalaylay sa mukha ko. Siya ang humahawak sa kamay ko. Diyos ko Pa, sino yun? Tanong ni Mama. Sino pa ba? Kasalukuyan nakaburol si Gracia sa tapat ng bahay natin Ma. Makahulugang sagot ni Papa. Kahit takot na takot ako at naninigas ang buong katawan ko sa lamig ng kamay niya. Pinipilit ko na lang na ipikit ang mga mata ko nang mahigpit at nagdasal ako sa isipan ko hanggang sa maramdaman kong unti-unti nang lumuwag ang hawak niya at tuluya siyang nawala. Napabuntong hininga si Papa at uminom na ng kape. Naalala ko lang nung nabubuhay pa si Gracia, mahilig ko siyang asarin habang nagluluto siya ng mga paninda niya sa tapat. Laging kaming nagbibiruan noon. Siguro kaya niya ako pinuntahan at hinawakan dahil gusto niya rin akong asarin o magpaalam sa akin. Nang marinig ko ang kwentong yon ni Papa, lalo ako natakot na maligo o magpunta sa banyo na mag-isa habang kasalukuyang nakaburol si Tita Gracia sa tapat ng bahay namin. Ang aking imahinasyon ay naging napakalikot. Pakiramdam ko sa bawat sulok ng bahay namin, sa banyo, sa kusina o sa ilalim ng hagdanan, ay nakatayo lang si Tita Gracia at nakatingin sa akin gamit ang kanyang mga matang nakadilat. Kinagabihan bago magsimula ang pagtitipon ng mga tao para sa huling gabi ng burol ni Tita Gracia, nagpasya sina Mama at Papa na pumunta ng maaga sa bahay nito para tumulong sa pag-aayos ng mga upuan at pagkain. Kasama nila ako dahil ayaw ko nang maiwang mag-isa sa bahay pagkatapos ng mga nangyari. Habang papasok kami sa bakuran ni Tita Gracia, madilim pa ang paligid dahil hindi pa gaanong karami ang dumarating na tao. Bago kami tuluyang makatungtong sa pintuan ng kanilang bahay, biglang tumigil si Mama sa paglalakad. Naramdaman kong biglang humigpit ang hawak niya sa kamay ko at narinig kong napasinghap siya ng malalim. Papakinggan mo. Pabulong na sabi ni Mama kay Papa. Tumigil din si Papa sa paglakad. Sa gitna ng katahimikan ng gabi ay may narinig muli kaming tunog mula sa loob ng bahay. Partikular sa may kanang gawin ng pintuan. Isang agulhol ng babaeng umiiyak. Uhuhu, bakit niyo ako iniwan? Ang iyak ay napakahina ngunit puno ng matinding pighati. Napahinto si Mama at dahan-dahang sumilip sa kanang gawin ng pintuan. Sa bahaging yon ng bahay ay may isang maliit na espasyo kung saan doon pansamantalang nilagay ang pinagkamatayang katre o higaan ni Tita Gracia pagkatapos siyang ilipat sa loob ng kanyang ataol. Nang sumilip si Mama, laking gulat niya at halos mapaupo siya sa takot sa kanyang nakita. Sa ibabaw ng lumang katreng kahoy na yon ay nakaupo si Tita Gracia. Nakaupo siya ng tuwid, nakaharap sa direksyon
ng pintuan at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa labas habang umaagos sa mga luha sa kanyang maputlang mukha. Umiiyak siya habang nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang dibdib na parang nahihirapan pa ring huminga. Natakot ng todo si Mama ngunit pinilit niyang magpakatapang para sa amin. Hinila niya kami ni Papa pumasok sa loob ng bahay ng mabilis, umiwas sa direksyon ng katre at dumiretso kami sa tapat ng ataul kung saan naroon ang bangkay ni Tita Gracia. Tumingin si Mama sa loob ng salamin ng ataul para masiguradong nandun talaga ang katawan nito at pagkatapos ay mabilis siyang nag-sign of the cross habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Magdasal na lang tayo, Ma," pabulong na sabi ni Papa habang inaakay si Mama paupo sa isa sa mga upuan. "Huwag na nating ipagsabi sa iba para hindi magpanik ang mga tao rito." Dumating ang araw ng libing ni Tita Gracia. Maraming tao ang nakipaglibing. Mga kaibigan, kapitbahay at ang buong pamilya namin. Matapos siyang maihatid sa kanyang huling hantungan sa sementeryo ay bumalik ang grupo ni Mama at Papa sa bahay ni Tita Gracia para sa kinagawian nilang pagkatapos ng libing na pagtitipon. Dahil hilig din ni Tita Gracia ang uminom noong nabubuhay pa siya ay nagpa siyang magbabarkada na maglabas ng isang bote ng alak sa tapat ng kanyang bahay para gunitain ang mga masasayang alaala kasama siya. Nagsimula ang inuman at sa gitna ng kwentuhan, unti-unting bumalik ang tawanan papadudot ng magbabarkada habang inaalala ang mga nakakatuwang kwento ni Tita Gracia. Nasa kalagitnaan na sila nang malalakas sa tawanan nang biglang napasulyap si Papa sa pintuan ng bahay ni Tita Gracia. Ang kanyang tawa ay biglang natigil, ang kanyang baso na hawak ay muntik nang mabitawan. Sa may pintuan nakatayo si Tita Gracia. Nakatitig siya sa kanilang lahat na nagiinuman sa bakuran, hindi siya nakangiti sa halip. Ay patuloy na umaagos sa mga luha sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan na masayang nagtatawanan na wala na siya. Agad na napatayo si Papa sa kanyang upuan, nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot. Napansin ng mga kaharap niya ang kanyang biglang pagkilos. "O Omeng, anong nangyayari sa iyo? Bakit bigla kang napatayo dyan?" tanong ng isa sa mga barkada niya. Si Gracia." Nanginginig na turo ni Papa sa may pintuan. Nandun si Gracia sa pinto, umiiyak siya habang nakatingin sa atin. Nang sabihin niyo ni Papa, imbis na magtakbuhan ang mga tao sa takot, isang malaking katahimikan muli ang bumalot sa lamesa. Nagkatinginan ng buong magbabarkada, sina Mama at si Papa, ang aking tita at ang iba pa nilang mga tropa. "Alam mo pa?" Basag ng isa nilang kaibigan sa katahimikan. "Hindi lang pala ikaw ang nakakakita o nakakarinig sa kanya." Doon na nagsimulang maglabasan ng kanya-kanyang kwento ang buong magbabarkada. Nagkagulatan silang lahat nang malaman nilang halos lahat pala sila ay nakakarinig ng pag-iyak ni Tita Gracia mula pa noong unang gabi ng kanyang burol. Nilihim lang pala nila ito sa isa't isa dahil ayaw nilang matakot ang ilan sa mga duwag nilang barkada at ayaw nilang guluhin ang lamay. Ako nga nang pumunta ako sa kusina nung isang gabi, narinig ko siyang bumubulong sa likod ko. Kwento ng isa pa nilang kaibigan. Sinasabi niya, "Bakit niyo ako iniwan? Ang lamig-lamig dito." Pero hindi ko na lang pinansin dahil akala ko ay guni-guni ko lang. Mahilig kasi talagang manakot at makipagbiruan si Tita Gracia nung nabubuhay pa siya. Kaya naman maski ngayong wala na siya ay patuloy pa rin siyang nagpaparamdam sa bawat sulok ng aming bahay, sa banyo, sa kusina at sa aming mga higaan. At akala namin papadudot, pagkatapos ng libing ay matatapos ng lahat, ngunit nagkamali kami. Tumungtong na ang ika-39 na araw mula nang pumanaw si Tita Gracia. Sinasabi ng mga matatanda na sa panahong ito, ang kaluluwa ng patay ay huling beses na iikot sa mga lugar na naging mahalaga sa kanya bago tuluyang umakyat sa langit sa ika-40 araw. Kinagabihan nagtipon ulit ang buong tropahan nina Mama at Papa sa bahay ni Tita Gracia para sa isang huling inuman at pag-aabang sa kanyang ika-40 na araw. Ako naman ay kasama rin nila, nakaupo sa tabi ni Mama habang kumakain ng pulutan. Nasa kalagitnaan na kami ng kwentuhan nang biglang may narinig kaming isang malakas na tunog mula sa loob ng kusina ng bahay ni Tita Gracia.
Ang tunog ay parang isang baso o ceramic na bagay na marahas na binato sa sahig at nabasag sa napakaraming piraso. Nagtayuan ang lahat ng kalalakihan kasama si Papa at mabilis silang pumasok sa kusina para tingnan kung may pusa o kung anong hayop na nakapasok. Nang buksan nila ang ilaw sa kusina, nakita nila ang mga piraso ng isang nabasag na tasa sa gitna ng sahig. Laking gulat ng nanay ni Tita Gracia nang makita ang disenyo ng mga piraso ng baso. Diyos ko, ito ang paboritong tasa ni Gracia sa pagkakape. Ang tasang iyon ay nakatago sa loob ng isang saradong cabinet na mataas at walang sino mang gumagalaw mula nang mamatay siya. Imposible na basa na lamang itong nahulog ng mag-isa. At lalong imposible na mabasag ito sa gitna ng sahig ng ganon katindi kung hindi ito sadyang binato ng isang malakas na puwersa. Dahil sa takot na nararamdaman ng lahat, walang sino mang nagtangkang matulog ng gabing iyon. Nagpasya silang lahat na salubungin ang mismong araw ng ika-40 araw ni Tita Gracia sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng inuman sa bakuran hanggang sa sumikat na nga ang araw. Ngunit sa pagkakataong ito ay gumawa sila ng isang ritual. Kumuha si Papa ng isang shot glass, nilagyan ito ng alak at nilagay sa isang maliit na lamesa sa tabi ng pintuan. Naglagay din sila doon ng isang platito ng tokwat baboy, ang paboritong pulutan ni Tita Gracia nung siya ay nabubuhay pa. Gracia, para sa iyo to, sabi ni Papa habang nilalagay ang baso. Alam naming nandyan ka lang. Uminom ka na at kumain, tapos sana'y magpahinga ka na ng mapayapa ha. Huwag mo na kaming takutin. Habang nagpapatuloy ang gabi, sa halip na matakot nang simulang magkwento ang bawat isa ng mga pinakamasasayang bagay na ginawa nila kasama si Tita Gracia nung buhay pa ito. Doon namin naramdaman na ang hangin ay dumaan sa aming paligid ay hindi na malamig na nakakatakot. Sa halip ay ito ay naging isang mainit at tila ba isang huling yakap mula sa isang kaibigan na handa ng lumisan. Ngayon po, Papa Dudut, ay eksaktong ika-17 years na mula nang pumanaw si Tita Gracia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nawawala sa aming mga panalangin tuwing gabi. Palagi naming hinihiling na sana'y masaya na siya kung nasaan man siya ngayon at hindi na muli pang umiyak ang kanyang kaluluwa sa tabi ng pintuan. Hindi namin siya makakalimutan at tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal namin sa kanya kahit na matagal na siyang wala sa mundong ito. Pero bago ko tapusin ang sulat na ito, Papa Dudut, may isang bagay akong gustong ipagtapat sa inyo. Isang katotohanan na nalaman ko na lamang nitong mga nakarang taon nang malaki na ako na nagpabago ng buong pananaw ko sa kwentong ito. Noong bata pa ako, ang alam ko lang ay namatay si Tita Gracia dahil sa ataking hika sa kanyang higaan. Yun ang kwentong ipinamulat sa akin nila Mama at Papa para protektahan ang aking bata pang kaisipan mula sa isang madilim at nakakatakot na katotohanan. Noong nag-20 years old na ako, habang nagkikwentuhan kami ni Mama sa aming sala tungkol sa mga lumang alaala, nagpasya siyang sabihin sa akin ang totoong nangyari kay Tita Gracia ng gabing yon. Si Tita Gracia ay hindi namatay ng natural o dahil lang sa sakit sa kanyang higaan. Noong gabing yon, habang nagaganap ang inuman sa bakuran namin at habang ako ay mag-isang naglalaro sa kwarto, si Tita Gracia ay nagkaroon pala ng isang matinding pag-aaway sa loob ng kanilang bahay kasama ang isang tao na hindi na namin pinangalanan. Isang tao na lubos niyang pinagkakatiwalaan ngunit nagkaroon ng matinding galit sa kanya dahil sa usaping pera at utang. Sa gitna ng kanilang pag-aaway sa kusina ay sinunggaban siya ng taong ito at tinakpan ang kanyang ilong at bibig gamit ang isang basahang may kimikal para siya ay hindi na makasigaw. Dahil may hika si Tita Gracia, ang pagkabara ng kanyang sistema sa paghinga ay nagdulot ng isang mabilis ngunit napakasakit na atake sa puso na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Upang pagtakpan ang krimen, binuhat ng taong iyon ang katawan ni Tita Gracia, nilagay ito sa kanyang katre sa sala at tinakpan ng kumot mula ulo hanggang paa para magmukhang natutulog lamang bago ito tuluyang tumakas sa likod bahay patungo sa highway. Kaya naman pala umiiyak ang kanyang kaluluwa sa may pintuan. Kaya naman pala narinig ng aking tita ang kanyang hagulhol sa gitna ng gabi habang nanonood ng TV.
Kaya naman pala nakita siya ni mama na nakaupo sa katre habang umiiyak at nakatingin sa pintuan bago pumasok sa lamay. Hindi siya nagpaparamdam dahil lang sa mahilig siyang manakot o dahil gusto niyang makipaglaro sa amin. Nagpaparamdam ang kanyang kaluluwa dahil humihingi siya ng katarungan. Ang pag-iyak niya sa may pintuan ay ang kanyang paraan ng pagsasabi sa kanyang mga matalik na kaibigan kina mama at papa na may masamang nangyari sa kanya sa loob ng bahay na yon habang sila ay masayang nagiinuman sa labas. Ang mga paa na nakita ko sa ilalim ng pintuan ng banyo habang ako ay umiihi, hindi yun ang mga paa ng kaluluwa ni Tita Gracia na gustong gumamit ng CR. Ang nakita ko noong gabing yon ay ang mga paa ng tunay na mamamatay tao na nagtatago sa likod ng pintuan ng banyo pagkatapos niyang patayin si Tita Gracia. Naghihintay lang na matapos ako at lumabas para makatakas siya ng tuluyan ng walang nakakakita sa kanya. Nang malaman ko ang katotohanan yon, Papa Dudut, ay lalong tumindi ang kilabot na naramdaman ko. Ang akala kong kwentong multo lang ay isa palang totoong krimen na naganap nang napakalapit sa akin ng hindi ko namamalayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang taong gumawa noon ay kalaunan din ay nahuli ng otoridad matapos mag-iwan ng mga ebidensya sa kusina. Kabilang na ang paboritong tasa ni Tita Gracia na natagpuang may bakas ng daliri ng sospek bago ito misteryosong nabasag sa ika-40 araw. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking mahabang liham at sana po ay nagdala ito ng kaunting kilabot at aral sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Yela. Napakabigat at nakakakilabot ang iyong pinagdaanan. Ang akalang simpleng kwentuhang katatakutan ay naglaman pala ng isang madilim at masakit na katotohanan na mahirap dambanaing mag-isa. Kahanghanga ang katatagan ng inyong pamilya na kahit lumipas na ang 17 taon ay hindi nawala ang inyong pagmamahal at katapatan sa alaala ni Tita Gracia. Normal lamang na makaramdam na matinding kilabot tuwing maaalala ang gabing yon, lalo na't nalaman mong napakalapit mo pala sa panganib. Ngunit naway magsilbing hiyang na pambubulabog sa iyo na nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Ipagpatuloy ninyo ang pag-aalay ng dasal para sa kanyang katahimikan dahil ang mga panalangin yon ang magsisilbing liwanag upang tuluyan ng makapagpahinga ang kanyang kaluluwa. Pinapatunayan po ng kwentong ito na ang wagas na pagkakaibigan at pagmamahal ay hindi natatapos sa kamatayan. Nananatili itong tulay upang gabayan ang mga mahal natin sa buhay tungo sa kapayapaan. Nagpapaalala ito na huwag nating baliwalain ang ating kutob at ang mga kakaibang palatandaan sa ating paligid dahil kung minsan ito ay ang huling sulyap at pagsisikap ng mga yumao na ipahiwatig ang kanilang huling hiling at mensahe bago sila tuluyang lumisan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.